Ang Bristol Brabazon, isang malaking British 8-engine propeller. Driven airliner na idinisenyo ng Bristol Airplane Company upang lumipad ng mga transatlantic na ruta sa pagitan ng UK at United States. Ito ang pinakamalaking sasakyang panghimpapawid na ginawa noong panahong iyon at inaasahan na ito ay magsisimula sa isang bagong panahon ng British aviation. Ang proyekto ng Brabazon ay nagsimula noong 1942 nang ang gobyerno ng Britanya ay naglabas ng isang detalye para sa isang bagong airliner na maaaring magdala ng hanggang 100 pasahero at lumipad ng 5,000 milya ng walang tigil. Ang Bristol Airplane Company ay isa sa ilang kumpanya na nagsumite ng mga panukala at ang disenyo nito ay napili sa huli. Ang British White Elephant ay isang tunay na napakalaking sasakyang panghimpapawid. Ito ay may pakpak na 230 talampakan, haba na 184 talampakan at taas na 80 talampakan. Ito ay pinalakas ng 8 Bristol Centaurus radial engine na nagmaneho ng 4 na pares ng contra-rotating propellers. Ang sasakyang panghimpapawid ay nilagyan din ng pressure na kabin na medyo bagong teknolohiya noong panahong iyon. Ang unang Brabazon prototype ay gumawa ng kanyang unang paglipad noong 1949. Gayunpaman, ang sasakyang panghimpapawid ay kulang sa lakas at madaling kapitan ng mga teknikal na problema. Malinaw na ang Brabazon ay hindi makakalaban sa mga bagong jet-powered airliner na ginagawa ng ibang mga bansa. Sa panahon ng Soviet, ang mga bagay ay may posibilidad na itayo sa isang malaking sukat. Kung gumamit ang excavator nito ng mga gulong, nahirapan itong makatiis sa mga pangmatagalang operasyon at madaling lumubog. Upang matugunan ng mga isyong ito, idinisenyo ito ng mga inhinyero gamit ang dalawang mekanikal na paa. Ang isang paa ay hinihimok ng hydraulic cylinder habang ang isa naman ay gumamit ng connecting rod na nagpapahintulot sa higanteng mekanikal na hayop na ito na sumulong ng hakbang-hakbang, nakahawig ng isang taong naglalakad. Gayunpaman, ang bilis nito ay medyo mabagal na nililimitahan ng pang-araw-araw na distansya ng paglalakbay. Kapag nagtatrabaho, itinataas ng excavator ang mga paa nito at nagpapahinga sa lupa na nagpapataas ng lugar sa ibabaw at katatagan nito. Isang kahanga-hangang pagbabago ang nagaganap habang ang track na ito ay dahan-dahang pumapasok sa isang crawler track. Ang dalawa ay walang putol na nagsasama. Ginagawa ang track sa isang maraming nalalaman na sasakyan sa labas ng kalsada na may kakayahang masakop ang mga bundok, tumawid sa tubig at maging ang pag-navigate sa snow na lupain. Ang sekreto sa likod ng gawaing ito ay nasa isang rubber crawler system. Ang sistemang ito ay katugma sa mga sasakyang nilagyan ng pneumatic na gulong at maaaring i-customize upang magkasya sa anumang sukat. Hindi tulad ng ibang mga crawler system na nangangailangan ng mga pagbabago sa chassis o suspension ng sasakyan, ang isang ito ay madaling ikabit at alisin ng hindi binabago ang istruktura ng truck.